po sa inyo mga kalingap. For today's vlog po, papakita po natin mga kalingap kung ano po ba ang kaganapan kapag sa cupping and pinning. So ito po mapapanood niyo po ay ganito po ang mga pangyayari po inside celebration po ng cupping pinning po. Sino po ba mga kalingap? Siyempre nag-iisang Joy Diwata mga kalingap. Si Joy Diwata po nung nakaraan ay sinendan po ng aking professor mga kalingap. Nang ano po, congratulations, siya po ay nakapasa sa OSCE, yung tinatawag pong procedure po yung mga kalingap kung saan procedure sa hospital base, yung mga kalingap. Yun po yung pinerform po ni Joy na mga nursing student para po mag-come up or makapag-station mga kalingap ng isang nursing student, which is po yung sa cupping pinning. And ginaganap po yung mga kalingap every second year po sa nursing journey. So, paano po ba niya nagawa? Siyempre wala pong iba kundi pagsipag sa pag-aaral, pag-memorize na mga kailangan i-memorize guys, intindihin yung mga dapat intindihin mga kalingap sa procedure mga kalingap ng isang nurse, kung ano po yung gagawin sa isang pasyente. Yun po mga kalingap, yun po yung ginawa po niya para po maipasa niya ang OSCE o yung OSCE. Yun po yung ipinadala pong mail. Yan, in-email po yun kay Joy. And kung di nyo pa po nakita po yun, dito po. Yan po yun na ipinadala po kay Joy. So, ibig sabihin po, ano po siya, qualified para ano po dun sa cupping and pinning. Ganun din po ako dati sa sa journey ko as nursing student. Kapag hindi po kayo nakapasa sa OSCE, may mga procedure para sa isang nurse, kasi po po yan kailangan na matutunan yun, kasi yun po yung gagawin nila sa hospital, inside the hospital po. Sa lahat ng station po sa hospital, ganun po yung gagawin nila. So kapag hindi po nila yung naipasa or hindi po nila yung nagawa or di sila nag-come up po dun, so hindi po sila pwede, hindi po sila eligible para makapag-duty po sa isang hospital. So paano ba bang ginagawa yun? Simple lang po yung mga kalingap, may mga checklist na binibigay po sa kanila, tapos i-perform po nila yun within an hour, ganun mga kalingap. Tapos kailangan mong sabihin kung ano po yung dapat gawin, and may mga reasons, may mga rationale kung bakit po gagawin. So yun po yung ginawa po ni Joy para po makapasa po siya or maging qualified sa cupping pinning. So ano ba ang ginagawa guys sa cupping pinning? Ganito po mga kalingap. Seems
unchangeable. There's no sickness that is unhealable, and no one that is unlovable. There is no sin that's unforgivable, no season that is unchangeable. There's no sickness that is. So, mga kalingap, ganun po ang event mga kalingap sa cupping pinning po ng isang nursing student. Yun. School ko po yun. And syempre doon din po mangyayari po yung cupping pinning po ni Joy. Syempre pas po ako ng school. So doon po sa place po na yun, exact po yun. Doon po sa pinaka-place yun. And hindi ko po alam guys, baka baguhin lang yung setup, yung decoration, kasi po mas upgraded na po ngayon sa school po namin. And syempre po, ganun po ang magiging itsura. Ganun po yung magiging flow po hanap ng cupping pinning, which is nakakatuwa po, nakaka-proud. Syempre pag napanood po ni Kalingap Rab, isa po niyang beneficiary na patuloy-tuloy po ang achievement, ang journey. So yun, sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan sa Kalingap, yun, may nakikita pong maganda na pangyayari po, especially po sa mga beneficiary. Ayan. Dahil po habang tumatagal po ang panahon po ngayon, ay nakikita po natin na patuloy po ng pagiging matatag ng lahat sa kabila ng lahat ng mga pinagdaanan po. And yun, nakakatuwa po dahil po sa mga simpleng ganun pong event, sa ganyan pong beneficiary, ay for sure po matutuwa po yung si Kalingap Rab. Nakikita niyo po yung isang beneficiary na nakakatungtong sa isang stage. Yan, isang achievement na makakuha po ni Joy. Kaya po nakaka-proud po si Joy kasi po di po biro po mga Kalingap ang makasampa po sa stage na yun at makakuha po ng ganung email sa isang professor na makapasa ka sa isang OSCE na sobrang hirap po mga Kalingap. Sunog kilay yun mga Kalingap, as in yung procedure po. Kasi po ang dami nyo pong gagawin po din eh. Siguro po mga 5-6 bago po kayo makapagka-pinning. O pag hindi po ipasa doon, hindi po yung makakapag-come up po sa ganung event. So ayun, thankful ako kasi grabe si Joy, talagang pinaninindigan niya po talaga yung kanyang sinabi sa kanyang Kuya Rab. Talagang pagpupursige niya ang pag-aaral. Siyempre hindi lang para kay Kalingap Rab, kila Kuya Bal at Edna. Siyempre para din sa kanyang magulang, kila Nanay Imelda, kanyang ate, yan, sa kanyang mga kapatid din. Kaya nakakatuwa si Joy, talagang pinanindigan niya at grabe ang pagpupursige niya sa pag-aaral. Even though kahit dumaan siya sa isang pagsubok, pero nakita po natin kay Joy na patuloy lang. And patuloy pa din yung nakikita natin sa kanya yung pagngiti, yung joy. Talagang saktong-sakto yung Joy na pangalan po talaga kay Joy. Kaya po yung mga Kalingap, ano po bang insights nyo sa cupping pinning po ni Joy? And sana po makadalo tayo dun. And syempre po, in-invite din naman po tayo dun para makapunta si Joy. Pinapunta tayo dun, 2:00 po yun ng hapon mangyayari. So ayun po mga Kalingap, see you po sa real cupping pinning po ni Joy. Ngayon, ganyan po yung mga pangyayari sa cupping pinning po ni Joy. Nakakatuwa yung ganyang ceremony po. Achievement po yan. And sa susunod po achievement, yan, si Joy, yan, mag-ano na yan, mag-duty na sa hospital. Nakakatuwa po kasi yung mga feedback po ng aking professor before, napakaganda po sa performance po na pinapakita mo ni Joy. Kaya po yun po yung update po kay Joy. Maraming salamat po sa mga nakapunta po dito sa aking vlog, nakaabot po dito sa duration ng aking vlog. Maraming salamat po sa hindi pag-skip ng ads, pag-share, pag-support ng aking channel. Maraming salamat po. Thank you po and see you po sa next vlog. See you po sa cupping pinning po ni Joy, which is a Friday. And thank you po. God bless po.